Sana magustuhan nyo itong gagawin kong tutorial video kung paano maglaro ng support. Dahil first time ko lang itong mag-upload sa YouTube at gusto ko lang talaga mag-share. Kasi napansin kong maraming gustong maglaro ng Wild Rift pero nata-trash talk tapos tumitigil na lang. O kaya naman yung hindi pa nakakapaglaro, nagtatanong pa lang paano maglaro. Yung iba na player, kala nila napaka-healthy nun, tinotoxic na nila kagad yung mga players na gusto maglaro. Gine-gatekeep nila porket galing sa ganitong laro, galing sa ganyang laro, hindi na pwede maglaro ng Wild Rift. Pero part lang naman siguro talaga ng mundo ng trash talkan. Pero ayun nga, para at least ma-idea ka rin kung paano maglaro ng support. Sana tapusin mo tong video na to. So ayun nga guys, support ang gagamitin natin ngayon. At magbibigay tayo ng idea kung paano maglaro ng support. So ayun nga guys, yung Wild Rift parang ML din siya. So may mga support items din dito na pwede nyong bilhin para hindi nyo maagawan ng gold yung marksman nyo or yung ADR nyo or kung ano pang tawag nyo dyan. Moon gives me purpose. Let us fight beneath it. Two ancient orders, one above, one below. Wouldst thou be eclipsed? That is my target. Inspire me. So dito guys, kung mapapansin nyo, yung na-creep shot ko or yung na-last hit ko ng creeps, guys, hindi napunta sa akin, napunta sa inyo. Isa yun sa mga epekto ng mga support items na sinasabi ko sa inyo. So, pag may support items ka, pwedeng lumaslit ka din ng creeps. Hindi mo pupunta sa yung gold, pero mapupunta sa ADR. Sa ganitong paraan, matutulungan yung mag-money shot or magpa-gold yung support nyo. Pero, limited lang to guys ha. Hindi ito yung buong game na hindi ka makakakuha ng gold. Kaya, pag napansin yung nakakakuha na kayo ng gold, tapos nagpa-farm pa rin yung ADR nyo, huwag na kayong umagaw ng last hit. Bigay nyo na lang. Kesa ma-trash talk pa kayo. Dito naman guys, bilang support, pabaliin nyo rin mag-clear ng wards. Kasi hindi lang kayo yung mga support na nag-ward sa paligid. Pagkaya nun, pag maglalagay ka rin pala ng wards, siguraduhin mo ilalagay mo yun sa mga dadaanan ng kalaban nyo. So, kung may mga papunta na dumadalaw sa inyo, papunta pa lang sa inyo, nakikita nyo na. Yun yung gamit ng wards dito. Sa mga gandang situation pala, pagka yung ADR nyo yung inuuna ng kalaban, kung hindi man yung ADR, basta yung mga healer nyo, inuuna ng mga assassin ng kalaban. Ang trabaho mo bilang support is protektahan mo yung mga damage dealer nyo. So pag nasa front ka, balikan mo yung kakampi mo na pinapatay. Tsaka huwag kayong mag-overtiding, lalo na pagka sa clash, yung dire-diretso kayo rin sa kalaban tapos naiiwanan yung mga kampi nyo. Huwag nyo gagawin yun. Pag ginawa mo kasi yun bilang support, may iwanan yung mga support mo. Magiging open sila sa mga assassin or sa mga jungler. Madali silang matapalay. Tis the moon, ruled by a ravenous star. Sky is cast. You have been slain. That delightful moment before the curtain goes up. Long is the night. Thy life is forfeit.
Nga pala guys, dito rin sa Wild Rift may objectives. Kung mapapansin nyo, 19 seconds na lang mabubuhay ni yung dragon. Is my title. Pagka ganyan, ang dapat nyong gawin is nag-set up na dapat kayo ng words. Lahat ng pwedeng daanan ng kalaban nyo, pagka papunta na sila sa dragon, lagyan nyo ng words para aware kayo kung may papalapit sa inyo ba habang nagda-dragon kayo. Into the fray. Magde-words na rin pala kayo kasi minsan may mga words na nilagay yung kalaban at nakikita nilang nagda-dragon kayo. Into the fray. Kagaya niyan. Tapos na yung objectives. Pagka ganyan, pwedeng umalis na kayo dun sa lugar kasi ang mangyayari niyan, yung mga kalaban yung naagawan ng objectives, papunta naman dun sa objectives. So, ang mas safe na gawin, imbes ito mga doon at maiwanan ka ng kakampi mo, mag-recall ka na lang sa data. Tapos bumalik ka ulit sa lane kasama mo or kung nasa ang lane ka man. Isa pa nga pala, pagka-support ka, dapat yung item na binibuild mo is pang support din. Light will not Kasi avail thee. kung mag-iiba ka ng item, walang sasalo dun sa role na kinuha mo. Kunyari, nag-support ka, tapos ang item mo pang fighter. So, imbes na nag-tank ka na lang para may makunat sa inyo, tapos may sumasalo sa mga kalaban, mawawalan tuloy kayo ng magiging tank. Minsan kasi yung mga kakampi mo sa kagaya nitong laro na ganito, hindi lang naman dito sa laro na to. May mga tao rin kasing hindi sinusunod yung role nila. Lalo na kung naglalaro kayo ng one. Mas maganda ng sundin mo yung role. Kasi baka ikatali mo kayo pag bida-bida mo din sa laro. Let us put this land's evils to rest. Enemy slain. Ally slain. Face a night of the eclipse. Chosen of the eclipse. That is my title. Madali lang naman mag-support eh. Kung tank ka, siguraduhin mo lang hindi malalapitan yung kakampi mo. I-crowd control mo lang na i-crowd control yung kalaban mo para maka-free hit yung mga kakampi mo. Kung nakarating ka na sa part ng video na to, sana naman i-click mo yung like tsaka yung notification bell dyan para ma-notify ka sa mga ibang video ko pa sa mga susunod. Enemy rampage. Chosen of the eclipse. You have slain an enemy. Shut down. Shall blossom from Will not avail. Your team has slain Baron Nashor. Put this Isa pa pala sa mga ganitong senaryo. Pagkatingin yung or tingin mong kaya mo nang tangkehin yung mga kalaban, tapos support tank ka pa rin. Try mo lang mag-zone. Ibig sabihin ng zone is bakuran mo yung objectives nyo. Huwag nyong palapitin yung kalaban dun sa jungler nyo or dun sa objectives nyo habang kinukuha ng mga kakampi nyo. Yun yung para ma-ensure or masigurado yung objectives na pupunta sa inyo. Pero, ayun nga guys, gawin mo lang yun kung sigurado kung kaya mo ng tangkehin yung kalaban mo. Kasi magpapakamatay ka rin talaga pag hindi ka pa ready. Your team has slain the Elder Dragon. Kung sa tingin nyong may kapupulutang aral din dito yung mga iba nating kalaro, sana i-share nyo na din to sa kanila para matuto rin sila kung paano maglaro ng support. Pero yun nga, simple lang maglaro ng support. Kaya kung first time nyo maglaro ng Wild Rift, try nyo na rin maglaro ng support. Napakadali lang ito gawin yan.
So ayun lang guys, sana nagustuhan niyo yung video na to. Kung may natutunan man kayo dito, sana i-like and i-subscribe nyo na rin yung YouTube channel ko para sa mga future contents ko.